Hello mga ka-MBento! Welcome back to my channel again! For today's video, ang papakita ko naman sa inyo, ang share ko naman sa inyo ay kung paano ko ginawang solusyon yung problema ko sa pag-print dun sa isa ko pang problema. Medyo magulo pero para mas naiintindihan nyo, simulan na natin. Yan siya mga ka-MBento. So try muna natin mag-print dito sa L360. Ito siya. Orange print. Maglagay muna tayo ng papel. Siguro mga 1, 2, 3, 4. Ipapakita ko lang sa inyo kung anong problema nitong printer na to. Pero yung problemang yan ay sasagot. Yung problemang yan ay sasagot sa isa pang problema nyo. Ay solution pala. Solution siya sa isang problema. So, tingnan nyo kung ano yung problema nitong printer na to. I-print ako kunwari. 1, 2, 3, 4 pages. Print tayo. Anong napansin nyo mga ka-MBento? Kung mapapansin nyo mga ka-MBento, nag-print tayo, supposedly dapat isang papel ang kakainin niya. Pero kinain niya yung ilang papel to? 5. So, 5 papel. Ibig sabihin, may problema na yung kanyang paper feeder. Okay. So, bakit ko binanggit kanina na itong problema to ay magiging solusyon sa isa nyo pang problema? Kasi po, pwede na ba kayong malaman ko anong sagot? Yun. So, doon sa una kong video, meron akong vlog. Kung makikita nyo, di ba yung nagtastas tayo ng ano, yan, makikita nyo dyan. Nagtastas tayo ng kapal na papel, tinasas natin using cutter para at makapag-print tayo. Pero ito, since kaya nyo kumain ng makakapal na papel, makakapag-print tayo ng business card o makakapal na papel na hindi na natin kailangan magtastas. Ang gagawin lang natin, pupush lang natin siya ng bahagya. So, papakita ko sa inyo. Watch this. So, ayun na nga mga ka-MBento. Kung makikita nyo, itong papel na to ay 220 GSM. Usually, ito yung ginagamit pang print ng business cards. So, makapal kasi siya. So, ayan siya. So, try natin mag-print ng isa. Kung kailangan ko ba siyang magtulak pa o hindi. Kasi pag sa regular printer, ang gagamitin natin, kailangan nyo siyang itulak o tastasin pa yung unahan niya. So, ito tignan natin kung anong mangyayari. So, ito yung makapal na papel. Imagine nyo yung makapal na papel. Baka sabihin nyo kasi meron ako ritong nanloloko ko. Ayan. Ito yung manipis. Manipis. Makapal. Maririnig yung may tunog, diba? At iba yung tunog. So, ilalagay ko siya dito. Ito na yung printer na ginagamit kong pang calling card o pag may nagpapaprint sa akin ng mga cake for kasi kailangan doon mga parang makapal na papel. So, print na natin. Tingnan natin kung magpiprint siya. So, nakita nyo, di ba? Hindi ko na siya kailangang itulak. Gusto na siya magpiprint. Ayan siya. So, etong printer na to, hindi ko na siya inayos actually kasi nga, ginawa ko na siya as printer ko para sa mga business card o mga calling card kasi nga kailangan ng printer na kailangan ko ng kailangan ko mag-print minsan na makakapal na pa. Ito yung ginagamit kong pang-print ng business card. So nakita nyo, di ba? Kinaya niya yung papel na ganito kapal, 220 GSM na hindi ko kailangan mag-effort, di ba? Pero sometimes, kailangan nyo rin siyang itulak ng onte. Pero konting lang talaga. Less effort na talaga kayo dito. Kaya ito, hindi ko na siya ginawa. Pero itong printer na to, yung tulad ng sinabi ko sa inyo, ginagamit ko siyang pang-print ng makakapal na papel, yung 220 GSM. Pwede ka rin mag-print ng mga ordinary bond paper. Yun nga lang, paisa-isa ang lagay mo. So ngayon samahan nyo kung ayusin ko siya na pwede na ibabalik ko siya dun sa kaya niya mag-print ng bond paper na isa lang yung kakainin niya. So, napangitin natin, simulan na natin. So, ayun mga ka-MBento, kung makikita niyo meron akong dalawang printer dito.
So, ang gagawin natin, tignan natin kung ano yung difference niya dun sa kanyang lower feeder. Tignan natin, baklasin natin. Kung may spring niya, tanggalin mo na. So, ito yung lower feeder nung kaya mag-print nung makapal na papel. Ang kulang. Niiko siya pa ganon, tsaka pabalik. Ibig sabihin, parang nawala na yung lock niya. Hindi ko alam kung ano yung natanggal dito. Parang spring ba o yung lock. Ayun yung parang sira niya. Kaya siguro hindi na siya mahigpit. Kaya kaya niya mag-print na makapal na papel. Pag manipis na papel naman, ang ginagawa niya, pinakain niya halos lahat. So, hindi siya makaka-impento ha. Isa naman. Ito naman yung isa. Kung makita nyo, naiikot ko siya pag ganun paharap, pero pag pabalik, ayaw niya na. Nakalock siya. Ibig sabihin, ito ay maayos pa. Ayaw niya na. Hindi ko siya palasahin kasi baka masira, pero ayaw niya umikot. Pag ganun lang. Pag ganun lang. Yan. Yan lang yung naiikot, pero ito ayaw. Unlike this one, itong isa, kung makikita nyo. Pag ganyan, pwede siya. Pwede din siya pag ganun. So, ayun yung secret niya kung bakit kaya niya mag-print ng makapal na papel. Secret ba talaga yon? Siguro kasi nga mayroon na sirang parts dito na parang spring ba. Pag pinalitan mo to, ang gagawin niya, magpiprinta siya ng pangkaraniwan na manipis na papel, pero hindi ko siya papalitan kasi nga yung printer na ginagamit ko dito ay itong printer na to ay ginawa ko na siyang printer para sa makakapal na papel para hindi na ako masyado nagtutulak. Yon. So ang gagawin ko ngayon, since ito yung nagpiprinta makapal na papel, ito yung hindi, pagpapalitin ko siya ngayon para ma-prove natin kung yun ba talaga yung rason. So ito, lipat natin dito. Ito naman, ililipat ko dito. Kaya mga ka-invento, ito yung printer natin kanina na print na makapal na papel. Pero since pinagpalit na natin yung lower feeder nito tsaka nito, dapat ito makapag-print na ng papel na maninipis. Yan. So dapat hindi nyo na makain natin sabay-sabay. So kung mapapansin nyo, hindi niya nakinain yung mga papel do. Isang papel lang yung nilabas ko. Isa na lang siya. Diba kanina yung nakita niya sa unang video? Kinakain niya ito mga papel. So yun nga yung kanyang force. Kaya naman natin mag-print na makapal. Kung kaya niya mag-print o kailangan ba siya. Minsan kaya niya mag-print pero madalas kailangan mo siya itulak. Kasi nga hindi pa worn out yung lower feeder nito. Tignan natin. Diba? Hindi niya kinakain. Hindi niya kinakain kasi makapal. Ulitin natin. Diba? Hindi niya kinakain. Pero pwede mo siya itulak minsan. Kaso, itulak ka pa. Itulak ka siya. Itulak ka. O diba, ganun lang pala yun, diba? Kapag pala worn out na yung ating lower feeder, so may tendency na yung papel na kakainin niya ay makakapal na. Kaya,
yung mga papel na kakainin niya, instead na isa-isa, mas madami siyang kinakain. So, ayun lang pala yung problema niya. Pero, mas advantage siya sa atin kapag gusto natin mag-print ng mga kapal-papel, at least pwede na tayo makapag-print na hindi na tayo magtutulak pa. So, yun lang mga kaibigan. Thank you so much. Bye-bye!